kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, sometimes marami pong mga preachers, they are na nagiginggan natin dahil gustong-gusto natin yung sinasabi niya at hindi tayo nare-rebuke, hindi tayo nagkakabukol. So gustong-gusto natin siya. Oh, maganda naman. Nagkikiliti ako sa kanyang sermon because some preachers, they are sugar-coated preachers. Sometimes yung gusto lang na marinig ng mga tao ang sinasabi nila. Ayaw nila magkabukol, kaya ang dami nilang membro. Yung mga taong nagre-rebuke pa natin sa sarili, kung tinakang membro. Bakit? Dahil maraming pong mga preachers, mag-ingat po tayo sa mga sa internet, kung sino yung pinapakinggan natin. Sana yung pong taong nagsasabi according to the words of God, hindi lamang po yung gusto nating marinig. Yung for blessing, prosperity, yun na lang yun ang sinasabi nila. Sana mag-ingat tayo doon, kapatid. Pumunta po tayo, I advise you, yung pong preacher na sinasabi niya yung katotohanan na nagmumula sa Diyos kahit masakit, magkabukol-bukol, magkapatong-patong man ang bukol, but praise the Lord because it is the Word of God. Amen. Hallelujah. Kung ma-rebuke ka, it is the Word of God. Bakit? Pinapaalala sa Panginoon. Oh, Ernesto, mag-i-example ka sa pagalitan. Oh, Lord, Lord, leader ang Panginoon ng Kubon House. Hindi ko may wasang sumigaw, Panginoon. Kunin mo nga yan. Lord, sorry. Another bukol na naman. So, beloved brothers and sisters, sabi ko nga, nagkabukol-bukol ako dito, magkakabukol-bukol din kayo at nawa ay ang Panginoon ang mag-comfort sa iyo pagkatapos ng mensahe nito. Hallelujah. Praise the Lord. So, therefore, beloved brothers and sisters, whether in private conversation, public or private conversation, or public teaching, Christians should set an example of speaking the truth with grace. Yun po sana tayo mga Kristiyano, beloved brothers and sisters. Number 2, the example in conduct. So in King James Version, ito po ay ginamit conversation. In King James Version. And sa ASB Version, ay ginamit po rito ay manner of life. Manner of life or mabuting or asal sa buhay. Mabuting asal sa ating buhay. So, the conduct, the Greek word of conduct is anastrophe. Yun po. The Greek word of conduct is anastrophe. Meaning, a manner of life, conduct, behavior, or deportment according to style. Yun po ang sinabi nga. The Greek word, anastrophe, manner of life, conduct, behavior, deportment. Ang ibig po sabihin ng deportment is tikas. Yung kilos mo. Kung ang tikas mo ay parang Ruben Padilla, kung ang tikas mo ay parang namang Rostom. Kung ang tikas mo ay, so yung kilos mo. So dapat maging example ka, maging sa kilos mo, kapatid ko, kay Kristo. And in general, it means, of course, including our manner of speaking, yung pong ating behavior, yun po yung sinasabi sa Greek word ng anastrophe. Our behavior, our conduct, beloved brothers and sisters. So, regarding to our conduct or manner of life, yung pong ating mabuting asal o asal sa buhay, it should demonstrate meekness and wisdom. So, kailangan ng Kristiyano sa ating conduct or manner of life, sa ating asal, na di-demonstrate natin in meekness and wisdom. Of course, ano bang ibig sabihin ng meekness? Dapat ang Kristiyano ay nandoon yung kababaang loob. Hindi po tayo yung dapat na talagang para tayo ang taas-taas natin, kundi nasa mababang kalooban sana tayo bilang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Ay bukol na ba? Malapit na. Hallelujah. And we must display holiness, reverence. Kailangan nandun po, dinidisplay natin yung pagkamaka-Diyos at pagre-respeto sa bawat isa sa atin. Do you respect
beloved brothers and sisters? Nire-respeto niyo ba ang bawat isa sa atin? Amen. O nire-respeto niyo lang yung may pera? Nire-respeto niyo lang yung mayroong gustong magbigay ng pagkain sa inyo? Let us respect one another, beloved, as a Christians. As an example to our fellow believers. Hindi yung kahit yung tao sometimes, hindi na natin ninirespeto sometimes, yung kung tao walang maibigay. Yung hindi nagbibigay, walang binibigay. Respeto yun. Beloved brothers and sisters, ito, ang daming binibigay. Ano ba, sanik ka? Sanik ka? Kasi may binibigay. Ikaw wala nang binibigay. Hi! Umaray na ba kayo, kapatid? Amen. Beloved brothers and sisters, may ibigay as magkakapatid sa Panginoon, may bigay o wala. Let us respect one another. Amen. Because tayo po ay nagiging set of example for other believers. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Not only is our conduct to be an example, beloved brothers, to other believers, but honorable also among unbelievers. Sana nakikita ng unbelievers yung ating pagiging Kristiyano. Ino-honor nila. Buti pa sila. Buti pa siya kahit ang dami ng problema. Hindi pa rin. Bakit? Nandoon si Kristo sa buhay niya. Yun ang sikreto. Bakit siya ang dami niyang problema? Instead na uminom siya ng anak, pumupunta pa rin siya every Saturday night sa prayer meeting nila. Bakit? Dahil alam niya na ang susi ng lahat ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. That's why they honor him or her sa mata ng mga unbelievers. And because of that, the unbelievers will come. Gusto rin niyang maranasan yung naranasan mo even hindi ka nagsalita sa kanya. Because he noticed, nakita niya, he seen your work, he seen kung paano ka kumilos, kung paano ka binago ng Panginoon, kapatid ko kay Kristo. Hallelujah. Amen! Amen. Praise be the name of the Lord. And of course, thirdly, an example of love. Example of love. So the King James Version uses the word charity. Yun po ang ginamit ng King James Version. But in New King James Version, it is love. But most other translations have love. Yun po, kapag tinignan niyo ang Biblia, marami pong translation ng Biblia, pero ang King James lang po nagsabing charity. But most other translation is love. Love is from the Greek word agape. Agape meaning godly love, brotherly love, affection, goodwill, love, benevolence according to fire. Yun po yung nagsulat ng libro. So, meaning, a popular pong definition ng love na to is active goodwill. Yun po yung pinaka-popular na definition ng love na tinutukoy dito ni Apostle Paul. So, the love we are to display is to be manifested toward God and what? And God and brethren. So, ano po yung sinasabi ng Matthew chapter 22 verse 27? That you will love your God with all your heart, With all your soul, strength, with all your mind. So, lahat po yung kapatid, kailangan natin nakadisplay doon na mahal natin ang Diyos higit ng ano paman, higit pa sa one, kapatid ko kay Kristo. Kailangan mahalin natin ang ating Diyos na buhay. Do you love God? Amen. Do you love God? I can hear you, beloved. Amen. I can hear you. Amen. Yes, Lord. We love you, Lord. With all my heart, with all my mind, with all of my strength. We love God. Bakit? Dahil siya nagbigay ng lahat ng yan, yung lakas mo, lahat ng yan, ibinigay yan ng Panginoon. So dapat lang mahalin mo rin ang Diyos. Hallelujah. And of course, kailangan makikita yan sa pagmamahal mo sa iyong
Kristo. Can you please open your Bible in the book of 1 John chapter 4 verse 11. Ano po yung sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 11? Sabi po niya, in 1 John chapter 4 verse 11, Tagalog, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Amen! Kaya kanina ang ganda ng kanta, Hi love, kumusta ka? Ako'y nagaganap na makita ka. Hi love! So ibig sabihin, mahal mo yung kapatid mo, kaya yung kananta namin sa opening song kanina, Hi love! Hindi ibig sabihin meron kang pagnanais sa iyong kapatid, pero hindi. Ang sabi ni Sister Roy, you said hi love because you impress the love, yung pagmamahal mo sa Kanya bilang kapatid mo kay Kristo. Amen! Praise the Lord! Can you please say hi love? Amen! Hallelujah! Meron ako nakita, I love, sabi sa Kanya. Love ka dyan. But now, I'm just joking. Pero beloved brothers and sisters, tama yun, I love. Bakit? We demonstrate it. Even in words, in speech, and in actions, let us love one another. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Mahal mo ba yan katabi mo? Amen. Oh, sabi mo lang yata. Mahal mo katabi mo. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. So, hindi lang po yun. Hindi lamang mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kapatiran, but even to our fellow men, sa ating mga kasama, sa mga tao, whether it Nepal, or Thailander, or kung ano bang klaseng tao yan, whatever race is that, kailangan mahalin natin, including our enemies. Amen. Even sa umaaway sa atin, beloved brothers and sisters, sabi ng Biblia, mahalin mo ang umaaway sa'yo, mahalin mo ang kaaway mo. So kung umaaway sa'yo, kailangan mo, if you are a Christian, you should demonstrate that, na makita yung kapatid, inaaway na siya, nililigaluhan pa rin niya. Bakit? Because you demonstrate it through the words of God, na mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi lamang Diyos, hindi lamang yung kapatiran mo, kundi whatever race is that, kailangan makita yung pag-ibig, kailangan makita yung pag-ibig si Kristo sa buhay mo bilang isang Kristiyano, kapatid ko kay Kristo. Hello! Amen! Mahal niyo ba yung katrabaho niyong mga Nepal? Amen! Mahal niyo ba yung mga Thailander? Amen! Mahal niyo ba yung mga Nigerians na kahit ang dami ng putok dyan, putok dito? Kailangan mahalin natin sila, kapatid. Because we are Christians. At tayo po ang nagre-represent kay Hesus Kristo. Kung hindi natin sila kaya mahalin, ano ba kayo sasabihin na, Christian na? Ang sakit sabihin nila ng mga Nepal, sasabihin nila yung mga ibang layan, he's not a Christian. Bakit? Dahil nakikita na yung ugali mo, wala yung pag-ibig sa'yo, hindi mo sila iniibig. Anong Kristiyano ka? Beloved brothers and sisters, nakakahiya. Kung tayo mga Kristiyano or Pilipino na tumanggap kay Kristo, sabihan nila, hindi siya Kristiyano. Bakit? Bakit nila nasasabi? Dahil hindi nila nakikita yung pag-ibig na nasa sayo na nagmumula sa Panginoong Hesus Kristo. Kababain. Ay, kababain. Ilocano yun. Nakakahiya. Beloved brother, it is shameful to us being a Christian para pagsabihan po tayo ng ganyan. Hello? Amen. Patong na ba? Nagpapatong na? Di ba? Okay, pagpatuloy po natin, beloved brothers, including our enemies. Minamahal mo ba ang iyong kaaway? Ipinagpipray mo ba sila? Kapag inaaway ka, lintik lang ng walang galang. Kapag puno ng salok, kahit karayong bubutasin, kahit karayong pasukin ko. Beloved brothers and sisters, kailangan alisin na natin yon sa ating mga isipan.
Dahil tayo po ay Kristiyano na. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. So, there are 3 more, but I will stop in this. Itutuloy ko na lang po next week. So, kung gusto mo malaman pa yung iba, and I believe na gustuhan mo magkabukol-bukol, at kung gusto pang dagdagan ang bukol mo, at para ma-restore yung pananampalataya mo, kalakas ka sa Panginoon, come next week, and I will preach this 3. Meron pang natitira. It is example in spirit, example in faith, and example in purity. Hallelujah. So, beloved brothers and sisters, therefore, in the world where love is often lacking, nagkukulang po ng pagmamahal, Christians should exemplify the virtue. Kailangan tayo maging exemplary, tayo maging pattern na kung nagkukulang man ng pagmamahal ang mga ibang tao, tayo mga Kristiyano ang manguna. Amen. You say amen for that? Amen. Pangungunahan natin, ipakita natin, demonstrate natin sa kanila na yung Kristong tinanggap po natin sa buhay natin ay Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa mga puso po natin. Amen. Amen. Praise be the name of God. Patunayan mo, hindi lamang sa ibang tao, maging sa asawa mo, maging sa pamilya mo, kailangan makita yung pag-ibig ni Kristo sa buhay ko, kapatid ko kay Kristo. Let us always stand and let us pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for this time. And Lord, salamat po Panginoon sa pagtuturo mo sa bawat isa po sa amin. Beloved brothers and sisters, I believe with all my heart, even you are smiling, even you are laughing in this very moment. But in the middle of your hearts, from the bottom of your hearts, you know yourself. Kilala mo ang sarili mo. I believe nahipo ka ng salita ng Panginoon. Can you please open your hearts to the Lord? And can you please open your mouth, your lips before the Lord, and say, I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for being a good example to my brethren, to the people outside, to the people whom I belong with. Please tell to the Lord that please tell sorry to the Lord. Kung sa buhay mo, alam mo, na hindi ka naging magandang halimbawa sa iyong kapatiran sa ibang tao. Malawak ang pangunawa ng Diyos sa kanila. Mauunawaan ka niya at patatawarin ka niya sa araw na ito. Come on, brothers and sisters. Kausapin mo ngayon ng Diyos. Try to imagine na ang Panginoon ay nasa iyong harapan. Nasa iyong harapan at tinitignan ka ngayon. Because God is everywhere. Say to the Lord. Tell Him that you have done wrongs and you are not good examples to Him. And you're not good representative of Him. Beloved brothers and sisters, tell it to the Lord. Lilinisin ka ng Diyos sa araw na ito. At gagawin ka ng mabuting halimbawa sa iyong kapatid, sa iyong kapwa-tao, sa mga hindi mananampalataya. Kausapin mo siya, kapatid. Nakikinig siya sa iyo ngayon. Hallelujah.
Lord, in our understanding. Hallelujah. Thank you so much. Glory to you. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, kayo po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang hipon. Salamat sa iyo for the gentle touch, for the reminders, O God, that we as Christians, as followers of yours, should be strive, Father God, to be an example to believers, the words, our conduct, words and conduct and in love. Thank you so much, Lord God. Continue to bless us this morning. Continue, Lord, to touch my brethren. Continue to speak from their hearts. In the name of Jesus. And I pray that you will comfort them, Father God. Comfort them, Lord. Kung na-rebuke sila this morning, Father God, Lord, comfort them. Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung hindi mo pinapalo, Panginoon, ay hindi mo sila mahal. But because dahil pinalo mo kami, Panginoon, sa araw nito, it signifies, Lord God, that you love us. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Continue, Lord God, to strengthen us. And continue, Lord, to help us. To strive, Lord God, be an example in this world. As a representative of yours, Father God. Help us, Father God. Help us, Lord, to turn our weaknesses into strength. Amen. Help us, Father. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Shall we just give a clap offering?